Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa bawat paglipas ng minuto, lalong kinakabahan si Sheena. Makikita na niya si Drew, ang lalaking mapapangasawa niya. Napakagatlabi siya. Kung pwede lang niyang hilahin pabalik ang oras. Pwede kayang magdahilan siya kay Tito Oli at sabihin niyang hindi na siya makakapunta sa bahay nito? Huminga siya ng malalim. Nang ipagkaloob niya kay Zeus ang sarili niya, pakiramdam niya ay parang hindi na niya kaya pang mawalay rito. Na kung pwede lang, yayayain na niya itong magtanan sila para hindi na siya matuloy sa pagpapakasal kay Drew. Pero hindi iyon maaari. Nakasalalay sa kanya ang problemang kinakaharap ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang maging makasarili. Tumunog ang kanyang cellphone. Halos mabingi siya sa lakas ng pagtahip ng kanyang dibdib nang makita kung sino ang tumatawag. Si Zeus. Kinalma muna niya ang sarili bago sinagot iyon. Hello? Hi, May Sheena. Masiglang bati nito sa kabilang linya. May Sheena, kay sarap pakinggan. Anong oras ka nagising? Around 8:30 I think. Tumawa ito ng mahina. Hindi na kita ginising ng paalis na ako kasi himbing na himbing ang pagtulog mo. Humihili ka pa nga ng kaunti eh. Nag-init ang kanyang mga pisngi. What? No way! Yes, May Sheena. As in, naghihilik talaga ako? Gumaan na ang pakiramdam niya ngayong kausap niya ito. Paano pa kaya kapag kaharap niya ito? Baka naglambitin siya sa leeg nito and kissed him fully on his mouth. By the way, tumawag ako kasi gusto sana kitang imbitahin dito mag-lunch sa bahay. Naumid ang kanyang dila. Gustong gusto niya ang imbitasyon nito dahil gusto niya ring makilala ang tiyuhin nito na kagagaling lang sa sakit. Pero nakapag-commit na siya kay Tito Oli. Well, untag ni Zeus sa kabilang linya. Zeus, I'm sorry pero hindi ako makakapunta ngayon. May lakad kasi ako mamayang lunchtime. Saan? She was tongue-tied for seconds. Ano bang idadahilan niya? Yung isang kaibigan ko kasi, birthday ngayon, ine-expect niya ako mamayang alas 12 sa bahay nila. Halatang nadismaya ito dahil hindi agad ito nakapagsalita. Okay, next time na lang siguro. Or I'll visit you mamayang gabi sa restaurant at around 7. And then, we'll dine somewhere. How about that? Okay, tugon niya. Nang magpaalam ito ay ngalingaling sabihan niya ito ng I love you Zeus. Pero pinigilan niya ang sarili. Ano pa ang silbi na sabihin niya yon? Wala namang patutunguhan ang pag-ibig niya rito. Very soon, sa ibang lalaki siya magpapakasal. Minsan pa lang nakapunta si Sheena sa bahay ni Tito Orly pero kabisado na niya ang papunta roon kaya hindi na siya nagpasama pa sa kanyang mga magulang. Isa pa, siya lang naman ang inimbitahan nito. Gusto nitong magkakilala sila ni Drew. Pinagbuksan siya ng gate ng isang middle-aged na lalaki. Nagpakilala ito bilang Roman, ang asawa ni Lumeng. Ipasok niyo na lang po sa loob ang kotse ninyo, ma'am. Anito. Tumango siya. Habang papasok sa driveway ay bahagya siyang natigilan. Nakita kasi agad niya ang isang pamilyar na sasakyan sa garahe. Isang pulang BMW. Nang maihinto na niya ang kotse sa likuran ng abuhing Toyota Corolla, hindi pa rin niya maalis-alis ang paningin sa pulang sasakyan na iyon dahil katulad iyon ng sasakyan ni Zeus. Napatingin siya sa plate number. Kung bakit naman kasi hindi niya inalam ang plate number ng kotse ni Zeus? Ipinilig niya ang ulo. Baka naman kapareho lang ng kotse ni Zeus ang kotseng iyon. Lumapit si Lumeng sa kanya. Kumusta ka, Sheena?
Nakangiting bati nito. Mabuti naman po, tugon niya. Halika, nasa sala na si Sir Ollie. Kanina pa siya naghihintay sa'yo. Sa maluwang na sala ay naghihintay na nga roon si Tito Ollie. Tumayo agad ito at sinalubong siya. Hinalikan niya ito sa pisngi. How are you now, Sheena? Malumanay na tanong nito. Mabuti po, Tito Ollie. Kayo po? I'm strong as a horse now. Tumawa ito ng mahina. And you? Magandang maganda pa rin. Salamat po. Come, maupo muna tayo. Hintayin natin si Drew. Bababa na siya in a minute. May tinawagan lang yata siya sa Maynila. Umupo siya sa tabi nito. How's business? Tanong ni Tito Ollie. Okay naman po. Good. Hey, parang kinakabahan ka. Puna nito. Tumawa siya ng mahina. Medyo po. Oh, don't you worry. Kapag nakita mo mamaya si Drew, I'm sure magugustuhan mo siya agad. Huminga siya ng malalim. Paano po kung hindi pumayag si Drew sa kagustuhan ninyong magpakasal kaming dalawa? Umiling ito. No, I'm sure napapayag siya, Sheena. Kapag nakita niya kung gaano kakaganda, baka siya agad ang magmadali para makasal kayo agad. Tumawa uli ito. Oh, heto na ang pamangkin ko. Napatingin siya sa hagdan. Halos mayanig ang buong katawan niya nang makilala ang lalaking pababa ng hagdan. Si Zeus. Baka sa anyo nito ang matinding pagkagulat nang makita siya. Lihim siyang natilihan. Oh please, wag naman po sana. Isang pangit na biro ito. Habang papalapit si Zeus sa kanila, lalong lumakas ang pagtahip ng kanyang dibdib na halos magpasikip sa kanyang paghinga. Now you're here, Drew. Ani Tito Ollie sa masiglang tinig. I would like you to meet Sheena. Sheena, ito ang pamangkin ko na sinasabi ko sa'yo. Si Drew. Isang nakakabinging realisasyon ang rumistro sa kanyang isip ng mga sandaling iyon. Si Zeus ang sinasabing pamangkin ni Tito Ollie. The one he calls Drew. Si Drew at Zeus ay iisa. Ito ang lalaking mapapangasawa niya. Oh God! Nananaginip lang ba ako? Sana ay magising na ako kung panaginip lang ang lahat ng to. Matagal na nakatitig lang sa kanyang mukha si Zeus. At saglit na tumalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Hi Sheena, I'm Zeus. Parang matalim na kutsilyong humiwa sa kanyang puso ang malamig na tinig nito. Inilahad nito ang kamay sa kanya, kaya napilitan siyang tanggapin iyon. Halos mapangiwi siya nang maramdaman ang pagpisil nito ng mariin sa kanyang kamay na para bang gusto nitong durugin iyon. Binawi agad niya ang kamay niya rito. Hi Zeus. His full name is Zeus Andrew. Friends call him Zeus. Ako lang ang tumatawag sa kanya ng Drew at wala ng iba. Actually, naikwento na kita kay Drew kaninang umaga, Sheena. Pero hindi ko binanggit sa kanya ang pangalan mo. Part of the suspense. At ngayon nga, as you can see, natulala si Drew pagkakita sa'yo. Mukhang nabighani siya agad sa ganda mo. Tama ba ako, Drew? Ani Tito Ollie. Umungo lang si Zeus. Isn't she sweet and beautiful like what I told you, Drew? Sabi ulit ni Tito Ollie. Sure pa. Tugon ni Zeus sa matabang na tinig. Good. Now, I think we should have lunch now. Tara na sa dining room. Nagpatiuna na ito sa paglalakad. Nakasunod naman sila ni Zeus. Nagkatinginan sila. Halos mapaso siya sa nag-aapoy na galit sa mga mata nito. Kung hindi lang marahil nila kasama si Tito Ollie ng mga sandaling iyon, baka pinilipit na ni Zeus ang kanyang leeg. Nangilabot siya sa naisip. Masarap ang mga pagkain na kahain sa magarang dining table, pero hindi gaanong malasahan ni Sheena ang kanyang kinakain. Aware na aware siya sa matalim na titig na ipinupukol ni Zeus sa kanya. Katapat lang niya ito at halos manginig ang kanyang mga kamay tuwing nag-aangat siya ng mukha
at aksidenteng nahahagip ang paningin nito. Kunwari ay tinuon na lang niya ang paningin kay Tito Oli na nagbabanggit na tungkol sa kasal nila ni Zeus. Gagawin nating isang engrandeng kasalan ng isa inyo, Drew, Sheena. Napag-usapan na rin namin ang bagay na ito ni Manny at Betty. At ako ang nag-request na itatakda natin ang inyong kasal 2 months from now, sa eksaktong araw ng birthday ko. At pumayag ang mga magulang mo, Sheena. Is that okay with you? Okay lang po, Tito Oli. Sagot niya. Good. But hey, dapat ay papa na ang itawag mo sa akin mula ngayon, katulad ng pagtawag ni Drew sa akin. Sige po. Pagkatapos nilang kumain ay nag-excuse agad si Zeus at sinabi na may importante lang itong gagawin sa study room. Ganyan talaga ang pamangkin kong yan, Sheena, ani Tito Oli. Kahit nandito siya sa Batangas at iniwan pan sumandali ang business sa Maynila, para daw alagaan muna ako at mabantayan, hindi pa rin niya magawang kalimutan ang business. Madalas, yan ay nasa loob lang ng study room at business pa rin ang inaasikaso. Minsan lang lumalabas yan para mag-relax. Tumango lang siya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tito Oli kapag sinabi niya na dati na silang magkakilala ni Zeus? Pero tatahimik na lang siya. Hahayaan na lang niya na si Zeus ang kusang magsabi sa tiyuhin nito. Pasado 1:00 na ng hapon nang magpaalam si Sheena kay Tito Oli. Ipinatawag nito si Zeus kay Lumeng. Maya-maya lang ay nasa sala na rin si Zeus. Aalis na raw si Sheena, Drew, ani Tito Oli. Tumango lang si Zeus sa kanya. Ihahatid ka sana ni Zeus pero may dala ka naman kasing sasakyan. Salamat na lang po, sabi niya. Ihatid mo na lang siya hanggang sa labas, Drew. Utos ni Tito Oli kay Zeus. Let's go, ani Zeus, saka siya hinawakan sa braso. Halos mapegtad siya dahil may halong diin ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Pakiramdam niya, parang gusto siyang kaladkarin ni Zeus papalabas ng pintuan ng bahay. Ito ang pinakamalaking panloloko na ginawa ng isang tao sa akin, Sheena. Alam mo ba yon? Anito nang makalabas na sila ng bahay. His voice was cold. Punong-puno iyon ng galit at pagkasuklam. Tumigil siya sa paglalakad at napilitang harapin ito. Zeus, natatandaan ko ang sinabi mo noon sa akin na you won't allow any other man to get near you again. At iyon ay dahil kinamumuhian mo ang mga lalaki after what your ex did to you. Kaya naman labis akong nagulat nang bigla mo na lang akong yayaing mag-dinner. And then, you surrendered your precious body to me. Iyon pala, nalaman mo kay Papa na ako ang lalaking irereto niya sa'yo. Kaya pikit mata mong ipinagkalob ang katawan mo sa akin dahil talagang gusto mo akong mapangasawa. Dahil kung hindi mo ako mapapangasawa, mawawala sa inyo ang bahay ninyo na isinangla ng papa mo. No, Zach. Hindi ko alam na ikaw ang pamangkin ni Tito Oli. Nang ipagkaloob ko ang sarili ko sa'yo, iyon ay dahil sa iisang dahilan. Mahal kita. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Hindi niya alam pero hindi niya magawang mga tuwiran ng mga sandaling iyon. Para bang may bikig sa kanyang lalamunan. Muli nitong hinawakan ang kanyang braso. What a clever head you have, Sheena. Ang galing mo talaga. Ikaw ang pinakamagaling na manloloko na nakilala ko sa buhay ko. Zeus. And you know what? I really hate you for this, Sheena. I hate you so much na kung pwede lang ay ayoko nang makita ka pa. Ikinayanig niya ang napakasakit na salita na iyon ni Zeus. At bago pa man niya nagawang ibuka ang bibig, muli na naman itong nagsalita. But since hindi ko kayang salungatin ang kagustuhan ni Papa, pakakasalan kita. Isang napaka-engrandeng kasal katulad ng sinabi ni Papa sa'yo kanina. And that's what you like, di ba? At halos patulak na siya nitong binitawan. Tumalikod na ito. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Nanlalambot at nanginginig ang kanyang mga tuhod habang pasakay siya sa kanyang sasakyan. Pero bago pa man niya tuluyang nailabas ang kotse sa maluwang na bakuran ng bahay ni Tito Oli, tumulo na ang kanyang luha.
Dumiretso si Sheena sa bahay nila. Nandatnan niyang nanonood ng telebisyon sa sala ang kanyang ina. Nagulat ito pagkakita sa kanyang luha ang mukha. Anak, bakit? Bago pa man siya nakatugon ay humagulhol na siya sa balikat nito. Matagal bago siya kumalma. Nang kalmado na siya ay nagkwento na siya rito. God! Anito nang matapos siya sa pagkikwento. Matagal na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Ano ngayon ang balak mo? Kapag kuwan ay tanong nito. Napakagatlabi siya. Magpapakasal pa rin po ako sa kanya, mama. Hindi para maibalik sa atin ang bahay na ito, kundi dahil mahal ko si Zeus kahit ganoon ang nararamdaman niya sa akin. Dahil para sa akin, mas mahirap kapag nagpakasal ako sa isang lalaking hindi ko naman mahal. Niyakap siya nito. Ito naman ang humagulhol sa balikat niya. Kasalanan namin ito ng papa mo, Sheena. Kasalanan namin to. Gusto man niyang sisihin ito sa paghihirap na dinaranas niya, ay pinigilan na lang niya ang sarili. Tulad ng nasabi na niya noon pa, kahit magsalita siya ngayon ng masakit sa kanyang mga magulang, hindi na maibabalik pa ang malaking pera na nagastos ng mga ito sa pagsusugal. Do me a favor, mama. Sabi niya ng kalmante na ito. Ano yon? Gusto kong ikaw muna ang mag-manage sa restaurant kahit isang linggo lang. Gusto kong ipahinga ang katawan at isip ko. Ayokong maapektuhan ang trabaho ko at maging ang mga staff ko sa nararamdaman kong ito. Tumango ito. Okay, simula bukas, ako muna ang papalit sa'yo sa restaurant. Sinadya ni Sheena na tanghali na gumising. Wala naman siyang poproblemahin dahil hindi siya pupunta sa restaurant. Kanina ay tumawag na sa kanya ang ina at sinabing nasa restaurant na ito. Pagkatapos makapag-ayos ng sarili ay lumabas muna siya ng bahay at kumain sa kantina malapit sa apartment. Nang makakain ay inabala niya ang sarili sa paglilinis ng bahay. Kung sana ay naroon si Wendy. Napakagatlabi siya. Ano nga pala ang sasabihin niya kay Wendy kapag nakabalik na ito? Paano niya ipagtatapat sa kaibigan na ikakasal sila ni Zeus? Ang malaking posibilidad na kamumuhian siya ng kaibigan ay naglalaro na rin sa kanyang isip. Pero naging optimistic pa rin siya. Mauunawaan din ito ang kalagayan niya. Dahil sa pagod sa paglilinis ng bahay ay maagang nakatulog si Sheena ng gabing iyon. Nabulabog ang pagtulog niya nang marinig niya ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Nakakunot noong bumangon siya. Napaaga kaya ang pagdating ni Wendy? Ito lang ang inaasahan niyang darating. Hindi na niya inabala pang ayusin ang sarili niya. Hindi na niya pinatungan ng roba ang suot niyang manipis na nightdress. Pero napaawang ang kanyang mga labi nang mapagsino ang nasa labas ng pinto ng apartment. Zeus? Good evening, my future bride. Anito sa tinig na halatang lasing. Kinabahan siya. Zeus, lasing ka. I know. Tugon nito sa iritadong tinig. Walang anumang tuloy-tuloy na pumasok ito sa loob at dumiretso sa sala. Natitilihang isinara niya ang pinto at lumapit dito. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang mabuti pa ay ihatid na kita sa bahay ninyo. Ipagmamaneho kita para masiguro kung safe kang nakauwi. Ha! Umaakto ka na ngayon na parang isang devoted wife. Anito sa nang uuyam na tinig. Hindi siya tumugon. Nag-init ang kanyang mukha nang makita kung saan nakatuon ang mga mata nito. Hinagod nito ng tingin ang buong katawan niya. Naitakip agad niya ang dalawang kamay sa tapat ng kanyang dibdib dahil wala siyang suot na bra. Walang sabi-sabing tumayo ito at nilapitan siya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Zeus! Aniya at pilit na nagpupimiglas dito. Hey! What are you doing? He laughed harshly. Dati ay wala kang kaarte-arte na ipagkaloob mo ang sarili mo sa akin, di ba? Why now? Dapat nga ay maging sunod-sunuran ka na lang din dahil pumayag pa rin akong pakasalan ka kahit niloko mo ko, di ba? But, Zeus, hindi na niya nagawa pang ituloy ang sasabihin.
Sinakop na ng mga labi nito ang mga labi niya. Halos magdugo ang mga labi niya sa paraan ng paghalik nito. Ang isang kamay nito ay marahas na naglakbay na patungo sa tapat ng kanyang dibdib at pinisil iyon ng mariin. Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya. Dahil sa pagmamahal niya rito, kahit na nasasaktan siya sa paraan ng pag-angkin nito sa kanya, may hatid pa rin iyong kakaibang sensasyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang sarili at napakapit na siya sa batok nito. "Damn you, Sheena," bulong nito habang patuloy sa paghalik sa kanya. Napapikit siya. "I know, Zeus." Walang sabi-sabing binuhat siya nito at dinala na sa kanyang kwarto. Ibinaba siya nito sa kama and he started removing her dress. "Zeus!" Hindi ito tumugon. May pagmamadaling hinubad nito ang damit nito at tumabi sa kanya. Pinanabikan niya ang muling pag-iisa ng kanilang katawan. Nang dumating si Wendy galing ng Cebu ay may mga pasalubong itong dried mango at isang shoulder bag. Salamat," sabi ni Sheena dito. "May pasalubong din ako kay Zeus, isang dosenang necktie," masiglang sabi nito. Nag-iwas siya ng tingin dito. "Nag-invite pala siya na mag-dinner kami sa labas mamaya, kaya wag mo na akong hintayin ha." Pakiramdam niya ay parang piniga ang kanyang puso sa sinabi nito. Bakit inimbitahan ito ni Zeus na mag-dinner? Hindi kaya ipagtatapat ni Zeus na malapit na silang ikasal? Kinagabihan, ramdam na ramdam niya ang excitement sa kilos ni Wendy habang naghahanda ito para sa dinner date nito kay Zeus. Nang dumating si Zeus sa apartment, ay nagkulong siya sa kanyang kwarto. Dinig niya ang pagtawa ni Wendy habang kakwentuhan nito si Zeus. Nang marinig niya ang pag-alis ng mga ito, halos manikip ang kanyang dibdib sa labis na pagsiselos kay Wendy. Hindi siya makatulog sa isiping nasa labas pa rin si Wendy at kasama nito si Zeus. Napatingin siya sa wall clock. Pasado 10:00 na ng gabi. Nasaan na kaya ang mga ito? Baka naman nasa... Mabilis na ipinilig niya ang ulo. No, hindi maaari iyon. Hindi nagtagal, namalaya niyang may humimpil na kotse sa labas ng gate. Nakahinga siya ng maluwag. Ang hindi niya inaasahan ay ang sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Nang buksan niya iyon ay ang luhaang mukha ni Wendy ang nabuglawan niya. "How dare you, Sheena? Akala ko ba? Kaibigan mo ako. Bakit kailangan mo pa akong lokohin? Bakit kailangan mo pang itago ang lahat sa akin?" Galit na sita nito sa kanya. Naumid ang kanyang dila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Nagtapat si Zeus sa akin. Ikakasal na pala kayo." Napatungo siya. "Oo, Wendy. At gusto kong mag-sorry sa'yo." "I hate you, Sheena!" Walang sabi-sabing tinalikuran siya nito. Matagal na tulos siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi nagtagal, humahagulhol na rin siya. Kinabukasan, nag-iwan ng maikling note si Wendy at idinikit sa pinto ng refrigerator. "Uuwi na ako sa bahay. Hindi na muna ako titira dyan habang nandyan ka pa." Nasaktan siya. Halatang ayaw na siyang makasama pa ni Wendy. Nagdesisyon na rin siya. Kailangan na niyang bumalik sa bahay nila. Kung may dapat na umalis sa apartment na iyon ay siya at hindi si Wendy. Nang matapos siya sa paghahakot ng mga gamit, nag-iwan siya ng sulat para kay Wendy. Ipinaliwanag niya roon ang lahat-lahat ng tungkol sa kanila ni Zeus. Nag-text siya rito at sinabi na kailangan na nitong bumalik sa apartment dahil aalis na siya roon. Abangan ang susunod na kabanata.